Good morning guys. I'm here in my front door. At this time around, this episode is mag-walking tayo doon sa aking backyard. Ayan. Dito sa Viga. So, mag-walking kasi the time is 7:30 in the morning. So, mataas na yung araw dito kasi tag-init po guys. Ayan. So, in this episode is kailangan po nating Good morning guys. I'm here in my front door. At this time around, this episode is mag-walking tayo doon sa aking backyard. Ayan. Dito sa Viga. So, mag-walking kasi the time is 7:30 in the morning. So, mataas na yung araw dito kasi tag-init po guys. Ayan. So, in this episode is kailangan po nating episode guys is mag-walking tayo dito sa aking backyard at mainit lang po. So, walking lang tayo na 10 times, no? 10 lang na ikot para sa aking health kasi nga po mababa ang aking dugo, kailangan ko po magpa-araw at kailangan ko po ng vitamin D to help my health. At the same time, habang nag-walking po tayo is magtutok lang po tayo for the i-share ko lang, very simple to share my experience, no, para sa mga fellow mommies ng mga solo parents na nagdadaan din ng anemia or anemia going to leukemia guys. So, kailangan natin to help our health, no? So, to ourselves. So, let's go guys. Walking na tayo 10 rounds. This is pang 5 times ko na, ay pang 6 times na, nag-start po ako noong June 1. So, ngayon ko lang po ito i-upload. This is the second time around na i-upload ko po ang pag-walking habang nagbibigay po ako sa inyo ng my day ng aking update. Ayan. So, let's start guys. Ayan na nga guys. So, kahapon, weekend day is Friday. Today is Saturday. Ayan guys, nanggaling po kami sa Cornice. Nag-walking po kami doon from 7 up to 9 p.m. So nakarating po kami dito sa bahay mga 10:30 na yata or 9 plus ay magti-10. So ikot lang po tayo dito sa backyard. Ayan na nga nangyari guys. Ang gusto namin, bubili sana ng isda doon sa fish market dito sa Doha, dito sa Qatar, sa may near in the Cornice. But we are not lucky kasi wala pong nabiling isda dahil mahangin daw po kagahapon. So ngayon guys, kahit na hindi po kami nakabili ng isda, I'm very thankful kasi kahit papaano nakalabas po ako sa comfort zone ko at naarawan at pinawisan po ko ng gusto. Yan po ang benefit sa aking paglalakad. So, makikita nyo po guys, ang mga una kong in-upload. Ayan, yan po yung aking update ng aking weekend day. Ayan. So, for now guys, ayan guys. So, we can help our health, no? Ayan, ang sun daw po kasi is benefits to our health. Vitamin D. So, wala na po kasi akong vitamins. Hindi pa ako nakakabili sa aking doktor. So, I stop all the medicine at tinitherapy ko mag-isa by walking exercise, ayan, dance exercise at bed exercise. Pinistop po nila lahat ng aking pag-gym at gym. I mean, sa exercise ko sa like
chair exercise like the other stroke of exercise. So, ini-stop ko muna yan. So, finalo ko yung tinuro ng aking doktor for my therapy na dapat ko lang gawin para ma-therapy yung bakit po ako tinitherapy? Kasi nga po guys, nakita ng MRI ko guys, at isa yan na ba't bumababa ang dugo ko na dahilan dahil nga po yung instead na arthritis ko at my age may arthritis ako, gout, kasi nga po guys, what do you call this, doon pumunta sa lower back ko. Ayan, yung bones ko, yung ganun. So, tinitherapy po nila. Kasi kung hindi po maagapan yun, may posibilidad na malulumpo ako. Kumbaga, hindi ako makatayo. Ayan. And ang cause ng anemia is ang aking nararamdaman. Unang-unang symptoms po niyan is yung vertigo. Pag bumababa po ang dugo po natin, umiikot talaga yan. Pero dapat, i-therapy natin yan. More drink water. Water lang po yan. So, ngayon, since na hindi po talaga lumalabas sa aking rooms, I am so blessed. I am so very lucky kasi nakapag-therapy ako here in my backyard, in my villa. Alhamdulillah, I'm so blessed kasi isa ito na tulong from my boss. He helped me to get this place for me, a good place for me. So, I'm very thankful to my boss, my sponsor, na talagang he helped me to save my life, to save my health for a simple help, no? So, courtesy to ng boss ko na maarawan ako at may araw in the backyard. Ayan, so we can daily walking at least 10 times rounding. Ayan guys, so kailangan ko talagang itulong na pawisan ako ang aking health every day. Ayan guys, so may family dito na alis na. Ayan, first time nila ako makita dito sa labas. Ayun na nga guys ang nangyari. After kong mamasyal doon, naglanghap ng fresh air sa tabi ng dagat. Mapanood niyo po yan. Yes. Hello, good morning. Ayan. So, yung mga kapitbahay namin. Ayan guys. So, alis na sila. And I'm walking 10 times. Ayan. Sana ang aking therapy ba nyo guys sa July 17 pa. Ay, June 17 and then July 17. Nag-therapy po ako noong April 17. Ayan guys, so matatapos ang July therapy ko. After that, pwede na po ako mag-travel around. Ayan, so start ala. Sana mag-travel na tayo, business travel na po tayo. Ayan, kasi I talk my business partner. Ayan, update nga po pala na si Sir Robert na pag-desisyon na po namin na babalik na, mag-uwian na sa Pilipinas at business travel na po kami. Doon na po magbi-business. And I took also my kids na my family na pabalikin na po ako ng Pilipinas. Ayan guys, at my decision is mag-full time vloggers na po ako at gagawin ko ang makakaya ko para mapasaya ko po kayo. Ayan guys, and of course i-focus my health na maging okay na po ang aking therapy at maging okay na po yung aking dugo. Ayan, kasi chinyek po ako as CBC ng doktor ko at kukunin ko po yung result pag the time na bumalik po ako for my last my therapy, my second time around ng aking therapy. Ayan, so nakita nila sa MRI, actually this is my second life, no? Nagkaroon ako before ng acute ovarian cancer, so I survived. That's why this is my second life. So, sana, as per of the advice of doctor, pag sunod ko lahat ng
advice niya, magagaling naman ang mga doktor po dito, is yung sinasabi nilang anemia, cancer anemia, going to leukemia is wag naman po sanang maging leukemia. Kasi mahirap po magkaroon ng cancer sa dugo. Ayoko po nun. So, ginagawa ang best ng doktor ko na sinasalinan nila ako every year. Nasalinan po ako noong 2025. So ngayon, let's see kung uulitin po nila yung MRI ko at i-check nila yung dugo ko ulit. Bakit bumababa? Ang dahilan lang po talaga, since noong 2023 at umuwi yung mga anak ko at namatayan pa is ng mami, kumbaga dinibdib ko yun, hindi po talaga ako nakakatulog every night. Hindi ako nakakatulog, dinadaan ko lang po sa kain to help myself, no? So, ayan po yung nangyari, yun po yung story ko. Ang cause lang talaga ng pagbaba ng dugo ko, hindi po ako nakakatulog kaisip. But, for now, I observe myself na, ayan nga, tumataba ako. Bakit daw ako tumataba? Parang wala akong problema. Ayan, ang laki ng pagbabago ko po, guys. After 3 years, ngayon 4 years na. So, tumaba ako kasi nagkaroon ako ng tinatawag na stress eating. Pag nag-iisip ako, sumasakit po yung sikmura ko. Ayun, kakain ako ng kakain. Kasi, traumatic din po ako dun sa nalaman ko sa aking nanay na nagkaroon po siya ng colon cancer dahil kada diet niya, katitipid niya sa sarili niya, nagkaroon siya ng ulcer. Ayan, i-correct nyo lang po ako guys at mag-comments lang po kayo kung sino may makakapanood po nito. Ang advice nyo, ang comments nyo, kung tama ba ako. Kasi yun ang narinig ko sa doktor sa Pilipinas ng aking nanay. Ayan, hanggang sa dialysis po namin siya dahil may sakit din po sa kanyang creatinine, sa kidney. So, okay naman nung una, lumabas sa ospital hanggang sa nung bumalik ulit sa ospital, nagkaroon ng cardiac arrest. Ayoko pong mangyari sa akin yun dahil solo mother ako at di mga anak ko pa maliliit pa, hindi pa tapos sa pag-aaral yung dalawang bunso ko at may mga apo pa ako. So, gusto ko, bago man lang sana ako mawala sa mundong ito is makumpleto ko ang aking mga anak at mga apo bago ako mawala, na hindi ko sila bibigyan ng problema pag umalis ako sa mundong to. At syempre yung mga taong aasa din po sa akin na mga Batang Yagit Charity Foundation ko na kahit paano na every my birthday nag-share po ako sa kanila, nagpa-food feeding program ako pag may blessings akong natatanggap. Ayan guys, so ayan, walking po ako dito. Ang init ng araw. Ayan, mag 8 o'clock na. So, ayun na nga guys. Ang aking, ayan, medyo na papalpitate na yung ano ko sa exercise. Ayun na nga guys. So, mag-comments lang po kayo guys. At I promise to myself na hindi na po talaga ako iiyak. Hindi po talaga umiyak sa harap ng camera. Pero, deep from my heart and from my brain is talagang sa totoo lang naawa na rin ako sa sarili ko sa nararanasan po namin dito. Pinapalakas ko lang ang loob ko, ang loob ni Sir Robert, kasi si Sir Robert siya lang po ang aking pamilya din dito. At I heard from him is uuwi na rin po siya kasi wala nga po nangyayari dito sa Qatar na ginagawa namin mga project. So, I'm very happy kung makakauwi po siya ng maayos. Kasi sinabihan ko siya, iisa lang ang parents sa mundong ito. Kasi naranasan ko, at alam yan ni Sir Robert na nung namatay ang mami ko, hindi po ako nakauwi dahil sa aking dinadanas na travel ban. Ganun din po siya. So, ayoko maranasan niya yun. Kaya, kung may time na makakauwi siya, uuwi. At kung may taong
tutulong po sa kanya, isa sa mga pamilya niya, is mas maganda na matulungan na po siya ng maaga para kasi very old na rin si Sir Robert. Kinakaya lang po niyang mabuhay dito. And I'm very lucky kasi may mga kaibigan po ako tumutulong sa akin at nakakapag part-time din po ako. At ang kaibigan kong boss ko na sponsor ko is very lucky na tinutulungan nila ako. At yung tinutulong nila sa akin, tinutulong ko rin sa akin kapartner na si Sir Robert. Ayan. So, I'm very lucky po talaga na may mga mababait akong mga kaibigan. I'm so lucky because they have a kindness, a lot of friends, especially my boss, my sponsor na to help me and Sir Robert, no, to move forward. Ayan. Pero wala po kaming magagawa pag hindi nabayaran ang project namin. Siyempre, hindi rin po ako matutulungan ng boss ko, ng aking sponsor. Ayan. So, sacrifice po kami ni Engineer Robert. Actually, ang dami na namin natulungan ng mga engineer, kapwa niya engineer before pinauwi na namin na matatanda na. But for my side, gusto ko na po talaga mapauwi si Sir Robert sa age po niya. So, tumatanda na si Sir. Unang-unang kalaban po niya dito is heat stroke. Ano, pag nasa site visit. Ayan guys. At yun na nga, nagkakaproblema rin minsan sa health niya. At ako, may problema na rin po ako sa health ko. So, hindi ko na po kaya talagang i-handle din ang pag-aalaga at pagsusustain din po kay Tatay Robert. Kaya, pagdesisyon na po namin na sana may tutulong po dyan na mga kamag-anak niya, mga kapatid niya, kaibigan niya, is tulungan natin si Sir Robert at sana mapanood po ito na from your health, your heart, na matulungan natin si Sir as OFW. Ayan guys, kasi ako hanggat abot ng aking makakaya, tutulong po ako sa mga OFW na kagaya ni Sir Robert. Ayan. So, bago ko tulungan ang ibang tao, tutulungan ko muna syempre ang aking sarili. Pero, sa pinagdadaanan ko ngayon, love yourself at kailangan ko muna syempre mahalin ang sarili ko para sa aking mga anak. Ayan. So, ginaguide ko lang si Sir at tinutulungan ko lang po siya sa kanyang transaction, sa mga business. So, sumusunod naman po siya sa akin kung ano magiging advice ko din po sa kanya kasi may time talaga na pinahamak siya ng kanyang ka-business partner before 2 years ago. So, until now, nagsasuffering po siya dahil sa ibang tao. Ayan. So, 2023-2024 talagang ginamit lang siya at talagang ni-use lang siya ng mga ka-business partner niya na how many times po siya nagsuffer. Ayoko pong mangyari sa kanya yun habang nasa poder ko po siya. Ayan. So, ngayon, dahil si Sir Robert para ko na siyang tatay, kuya, brother, lahat na, is I wish and sana matulungan ko po siya sa kanyang tinatahak ngayon na pinagdadaanan ngayon. Ayun guys. Actually, dapat si Sir Robert 60 plus na siya. For good na po siya. Hindi dapat siya nag-work. Ayan, kung ako lang yung anak niya at family niya at mayroon lang akong pera, pauwiin ko na po siya talaga para magpahinga, alagaan din niya ang kanyang magulang guys. Ayan, ang kanyang parents. So, ayan na nga guys, abangan nyo na lang po kung kailan uuwi si Sir Robert o kailan ako uuwi. Ay, salamat. Ayan, 10 ikot pero at may count nasa 15 to 20 na ikot. So, ayan, pahinga muna po tayo dito guys. Sobrang hirap. Ayan, actually, nandoon si Sir Robert sa loob at check ng mga emails niya dahil nasa akin po yung computer table niya. Doon po siya nag-o-office sa rooms ko, doon sa sala. So, iniwanan ko po siya doon. At maya-maya may site visit siya. So, hanggang dito na lamang guys ang aking video na to, ang content na to, ang aking very simple update. So, sa mga mommies, mga solo parents na nakakaranas ng anemia, going to leukemia. Anemia is yung mababa ang hemoglobin. So, kailangan natin
alagaan ang ating sarili. Actually, yesterday binilihan ako ni Sir Robert ng bumili po pala kami. Ayan, kasi nagbigay si boss ng budget ng 100. So, yung 50, binili po niya ng yung atay ng baka. Ayan, so, kailangan ko po talagang tulungan din yung sarili ko na kumain ng mga alternative, mga fresh food, gaya ng mga leafy leaves na mga vegetables leaves. Ayan, gaya ng ampalaya, kumain na ako. At higit po sa lahat yung, tawag doon, atay daw ng baka. So, let's say kung makakain po natin yun, pero kakainin ko po yun dahil food pa din yun. Kahit na may allergy ako, gagawin ko kasi sometimes, sabi ng doktor ko, kumain daw po ako ng meats kahit na allergy po ako sa beef. At chicken, kailangan ko pa rin kumain kahit a little lang, kaunti lang. Kasi pag kumakain po ako, lumalabas yung butlig-butlig sa aking mukha sa allergy. Ayan guys, so hanggang dito na lamang guys. At panoorin nyo po ang unang in-upload ko sa pamamasyal namin ng weekend day ng aking kapartner na si Sir Robert. Ayan, so hanggang dito na lamang guys. Thank you for watching. At comments lang po kayo down below. Like and subscribe my YouTube channel. It's me again, Saidi Galsote. I love you all guys and God bless. Bye!